Hello? Is this Mr. Tristan Rodriguez? Naririnig niyang wika ng nurse. Yes, speaking. Sagot ng asawa niya sa kabilang linya ng telepono. Honey, ang sakit ng tiyan ko. Hiyaw ng tinig ng isang babaeng nasa kabilang linya ng telepono. Kilala niya yon. Walang iba kundi ang mabait niyang pinsa na si Sofia. Sir, nag-aagaw buhay po ang asawa mong si Mrs. Isabela Tan Rodriguez. Kayo po kasi ang nakalagay sa emergency contact niya. Sumabog ang sasakyan niya at nasunog ang buong katawan. Sir, nasa critical na kondisyon ng asawa mo. Wika pa ng nurse. Buhay pa ba siya? Tanong nito sa kabilang linya. She is in a critical condition, sir. Bulalas ng nurse. Just inform me kapag kukunin ko na ang bangkay ni Isabela sa morgue. Make sure to inform me. Napatulo na lamang ang mga luha ni Isabela sa narinig. Kahit nakapikit siya ay gising na gising ang kanyang diwa. Grabe naman ang lalaking yun. Kawawa naman si ma'am. Balita ko, napakayaman ng ama niya. Tapos yung asawa niya ay isang mahirap na lalaki lamang na minahal niya. Marites ng isang nurse. Nasaan ang pasyente? Naririnig niyang boses ni Doc Becca, ang nag-iisang kaibigan niyang tunay. Bakit ba sila nagkaganito ni Tristan? Bakit bigla na lamang nawala ang dating pag-ibig nila sa isa't isa? Damn, I am sorry Isa, I'm late. Girl, lumaban ka. Kailangan mong mabuhay. Nawawala si Tito Armando at kailangan ka ng kumpanya nyo. Nagahari-harian na si Sofia doon sa pagkawala mo. Sa nagdidilim na mundo ni Isabela, ay nakikita niyang masayang mukha ni Tristan. Naririnig niyang halakhak nito. Isang tagumpay sa kamatayan niya at sa paghihiwalay nila. Pinapirma siya ni Tristan ng annulment papers bago pa man mangyari sa kanyang aksidenteng to. Kailangan niya pang mabuhay. Hindi siya papayag na magwawagi ang isang kagaya ni Tristan. Hindi pwedeng mawala ang kumpanyang pinaghirapan ng kanyang ama. Hindi pwedeng mapa sa kamay ito ni Tristan. Bago siya tuluyang nawala ng malay, ay narinig niya pang natatarantang boses ni Becca. Isa, you need to live. Lumaban ka, Isabela! Napatulo ang mga butil ng luha niya. I hate you so much, Tristan Amorsolo Rodriguez. I hate you! Samantala, kanina pa paikot-ikot si Tristan sa labas ng hospital room ni Sofia. Naikuyom niya ang kamao. Oras na may mangyaring masama sa pinagbubuntis ni Sofia, ay mananagot talaga sa kanya si Isabela. Naikuyom niya lalo ang kamao nang maalala ang isang prank call kanina na isang nurse at nagsasabing naghihingalo ang asawa niyang si Isabela. Kung ano-ano na lamang ang ginagawa nito para makuha ang atensyon niya. Pero hindi na mangyayari yon. Hinding-hindi na. Ano na? May balita ka na kung nasaan si Isabela? Tanong niya sa isang personal assistant na si Vic. I'm sorry sir pero wala talaga. Mas lalong gustong mag-alboroto ni Tristan sa narinig. Gusto niyang magwala sa isiping nagpapakasarap ito sa buhay kasama ang ibang lalaki. Akin ka lang Isabela, akin ka lang. Nasuntok niya ang pader ng ospital. Hindi pwedeng hindi niya matagpuan si Isabela. Ikinalma niya ang sarili. Nasaan ka na bang babae ka? Napahilot na lamang siya sa kanyang sentido. How about Armando Tan? Ang ama ni Isabela, ang taong nagtanim ng sobrang malaking galit sa puso ni Tristan. Ang taong naging dahilan kung bakit nasira ang pamilya niya. Wala pa rin akong nakuhang information, sir. Napasigaw na lamang si Tristan sabay malutong na mura. 2 araw nang nawawala si Isabela at hindi siya mapalagay kapag hindi ito nakikita. Malakas din ang kabog ng kanyang puso. Hindi kaya nilayasan na siya ng kanyang asawa? Kasama ang ama nito? O paano kung totoo ang tawag sa kanya nung 2 araw ang nakalipas na nasa kritikal na kondisyon na si Isabela? Shit, no. Hindi pwedeng mawala sa akin si Isabela. Nagsisimula pa lamang ako sa pagpapahirap kay Armando.
Hindi pa ako tapos. Hindi pa. Nanginginig sa galit si Tristan na binalingan si Vic. Check all the hospitals. Kung may pasyente bang Isabela Rodriguez. Tignan mo rin kung may aksidente bang nangyari 2 days ago. Magtanong ka ng mga recorded accident sa mga police station. Hanapin mo si Isabela dahil hindi siya pwedeng mawala sa akin. Utos niya kay Vic na kaagad namang tumalima. Also, check on Zandro kung nasaan ito. Baka kasama niya si Isabela. 2 araw nang walang malay si Sofia na kababata niya. Nalaman niya na itinulak ito ni Isabela sa hagdanan, kaya nabagok ang ulo nito sa semento. Mabuti na lamang at kumapit pa ang bata sa sinapupunan nito. Hindi niya mapapatawad si Isabela kapag may mangyaring masama sa ipinagbubuntis ni Sofia. Hindi na malaya ni Tristan na nakatulog na pala siya sa upuan. Nagising na lamang siya ng tapiki ng doktor. Gising na ang asawa mo, Mr. Rodriguez. Napakunot ang noo niya. Kailan niya pa naging asawa si Sofia? She is not my wife. Mariing sagot niya. Napapailing na lamang ang doktor. All right, kabit-kabit mo, Mr. Rodriguez. Mas lalong nalukot ang muka ni Tristan at napatayo pagkatapos ay kinwelyuhan ng doktor. Hoy, hindi ko kabit si Sofia at lalong hindi ko asawa. Isang asawa lang ang meron ako at walang kabit. Naiintindihan mo? Nanlilisik sa galit ang mga mata ni Tristan. Sino bang tain ang nagpakalat ng chismis na kabit niya si Sofia? Okay, relax, Mr. Rodriguez. Pwede mo na siyang pasukin at kamustahin sa loob ng kwarto niya, pero mahina pa siya at hindi pa siya pwedeng gumalaw-galaw. Dagdag pa ng doktor matapos niyang bitiwan. Masamang tingin ang binigay niya rito. Nagmamadali siyang pumasok sa loob ng kwarto kung saan naroon si Sofia. Namumutla ito sa higaan at malungkot. Ay, kamusta ang pakiramdam mo? Bati niya sa kababata at matalik niyang kaibigan. Napatulo ang mga luha sa mga mata nito. Okay lang ako, Tristan. Wala akong kasalanan. Wala akong masamang ginawa pero itinulak ako ni Isabela sa hagdanan. Tristan, ang baby ko, ang baby natin. Napabuga ng malalim na hininga si Tristan. Hindi pwedeng ma-stress si Sofia. Don't worry. Alam kong wala kang kasalanan. Safe na kayo ng anak mo. Pero ano ba talaga ang sinabi mo kay Isabela? Nag-aaway si Isabela at si Sofia. Yan ang sumbong sa kanya ng katulong. May pinagtalunan ng dalawa. Pagkatapos ay itinulak ni Isabela ang kababata niyang buntis sa hagdanan. Alam niyang anak ng isang kriminal si Isabela na asawa niya. Pero kilala niya ang asawa niya at alam niyang may mabuti itong kalooban kahit na palagi niya itong sinasaktan. Kaya hindi siya makapaniwalang ng dahil lamang sa selos ay gagawa ito ng ganong bagay. Tristan, wala akong kasalanan. Sinabi ko lang na magpapasama sana ako sa'yo sa prenatal check-up ko. Bigla na lang siyang nagalit at hinila ang buhok ko hanggang sa itinulak niya ako sa hagdanan. Nakaramdam siya ng awa kay Sofia habang may parte naman sa puso niya ang nangungulila sa 2 araw na hindi niya nakita ang asawa niyang si Isabela. Maya-maya lamang ay dumating ang kanyang tiyahin na si Lily na may dalang prutas at pagkain. Kamusta ka na, iha, Sofia? Kakauwi ko lamang galing probinsya at nalaman ko ang nangyari. Napatitig ito sa kanyang pamangkin na si Tristan. Sinabi ko na sa'yo na masama ang ugali ng babaeng yan. Mamamatay tao din yan kagaya ng ama niyang si Armando Tan, mga lahi ng kriminal. Hindi na nakapagsalita pa si Tristan. Ayaw kasi ng tiyahin niya noon na pakasalan niya si Isabela. Nilapitan niya si Isabela para paghigantihan at saktan. Naging maayos naman ang plano niya nung una. Pero noong naikasal na sila, ay hindi niya inaasahang mahuhulog ang loob niya sa anak ng mortal niyang kaaway. Hindi niya maitatanggi sa sarili na minahal niya na si Isabela. Si Isabela Tan,
ang nag-iisang tagapagmana ng kumpanya ni Armando Tan na dapat sana ay pinagmamay-ari nilang dalawa ng kanyang ama. Maganda, makapalang kilay na bumagay sa bilugang mga mata na may malalantik na pilik. Natural na namumulang mga labing tila kay sarap dampian ng halik at sakupin. Matangos ang ilong, maputi at makinis ang balat. Idagdag pa ang napakagandang hubog ng katawan. Ang malambot at malapad na balakang na kay sarap pisilin. Kapag naaalala niya ang katawan ni Isa, ay hindi niya mapigilan ng makaramdam ng init sa katawan. Pero kailangan na pagbayaran ni Armando Tan ang kasalanan nito sa buong pamilya niya. Pinatay ng ama ni Isa ang kanyang ama para solohin ni Armando Tan ang kumpanya na magkasamang itinayo ng mga magulang nila. Ang kanyang ama, ang ama ni Sofia, at si Armando Tan ang dapat na nagmamay-ari ng buong kumpanya ng mga Tan. Pero sinolo ito ng sakim na si Armando. Lumipas ang 6 na buwan. Simula noong nawala sa buong bayan bigla ang prinsesa ng business tycoon na si Armando Tan. Pati na rin ang mayamang Don na tinitingala ng lahat ng taga La Fuerza ay nawala na parang bula. Walang makapagsasabi kung ano ang nangyayari sa kanila. Miss, sandali. Hindi ka pwedeng pumasok dito. Napayuko na lamang si Isabela. Paano niya ba sasabihin kay Manong Ezekiel na siya ito? Ang kanilang CEO na si Isabela Tan Rodriguez. Napayuko na lamang siyang inayos ang bandana ng muka. Maya-maya lamang ay nakita niya ang isang itim na Lamborghini na pag-aari niya dati. Tumigil ito sa harapan ng kumpanya. Bumaba doon ang pinsan niyang si Sofia. Buntis ito sa anak ni Tristan at malaki na ang tiyan. Mga hayop! Nakaramdam ng sobrang inis si Isabela habang nakatitig sa pinsan niyang papalapit sa kinaroroonan niya. Maganda rin naman ito, pero hindi ito pinagpalang magkaroon ng sexing katawan dahil flat si Sofia. Lumaki lang ang tiyan, dibdib at balakang dahil buntis. Malapit ng manganak. Habang ang sasakyan ay tumungo na sa parking space na nakalaan sa kanya sa harapan ng kumpanya. Masaya ako ngayon, kaya magbibigay ako ng 1,000 sa unang pulubing makikita ko. Wika nito na tumigil sa harap niya. Ako ba ang tinatawag nitong pulubi? Bulalas ni Isabela sa sarili. Oh, pangkain mo. Itinapon sa kanya ni Sofia ang 1,000. Dumapo ang pera sa mukha niya. Parang kumulo ang dugo ni Isabela sa ginawa ng magaling niyang pinsan. Hindi niya napigilan ang sarili na harapin ito at sampalin ng napakalakas sa mukha. Halos humiwalay ang leeg nito sa ginawa niya. Galit na galit itong napahiyaw na sinugod siya. Ang buntis na to na may malaking tiyan na kung umasta ay parang hindi man lang buntis. Hinila nito ang buhok niya at doon na natanggal ang suot niyang bandana. Ibinalot niya iyon sa sunog niyang muka. Natigilan ito ng lumantad ang muka niya. Oh my gosh! Nakakatakot ang mukha mo! Halimaw ka! Napaatras ito habang si Isabela ay nagmamadaling inayos ang bandana sa mukha niya. Guards! Ilayo niyo ang pulubing to! Malas ito sa negosyo natin! Kinabahan si Isabela nang patakbong lumapit sa kanyang mga security guard ng kumpanya. Hindi na siya nakilala ng mga ito. Sino nga bang makakakilala pa sa mukha niyang napakapangit na dahil nasunog? Bitiwan niyo ako, ano ba? Nagpupumiglas na wika ni Isabela habang kinakaladkad ng 2 security guard. Gusto niyang sigawan si Sofia ngunit natatakot siyang makilala ng babae. Kitang-kita niya na tumatawa lamang itong pumasok na ng building. Natigil lamang siya sa pagpupumiglas nang may malalaking kamay ang isa-isang sumuntok sa 2 security guard na kumaladkad sa kanya. Bumagsak ang 2. Sir Tristan, inutusan lang kami ni Ma'am Sofia. Pagrarason pa ng isa na muling tumanggap ng tadyak mula sa asawa niya. No one could touch her. Naiintindihan niyo? Pagkasabi nun, ay tinulungan siya ni Tristan na itayo
at binuhat sa dalawang braso nito. Anong ginagawa mo? Gulat na gulat si Isabela nang dinala siya ni Tristan sa sasakyan. Stay still. Bulong nito na maingat siyang ibinaba ng sasakyan. Napakalakas ng kabog ng puso ni Isabela sa ginawa ni Tristan. Halos magkalapit na ang mukha nila. Naroon na naman ang pamilyar na nadarama niya sa tuwing magkalapit sila ng asawa niya. Nakilala niya ba ako? Tanong niya sa sarili. Pero kung kilala siya ni Tristan, ay hindi mangyayaring tutulungan siya nito. Baka nga ipapatapon pa siya sa dagat at ipakain sa pating. Galit na galit ito sa kanya matapos niyang itulak sa hagdanan si Sofia. Pero hindi niya yon sinasadya. Si Sofia ang naunang umatake sa kanya para hilain ang buhok niya. Gumanti lamang siya na umabot sa pagkahulog nito sa hagdanan. Galit na galit si Tristan matapos siyang palayasin sa sarili niyang pamamahay. Isang malaking pagkakamali ang mahalin ng isang kagaya ni Tristan. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Kailangan ko nang umalis. Nagmamadaling binuksan niya ang pinto ng kotse nang hinila siya ni Tristan palapit sa katawan nito. Hindi ka na pwedeng umalis pa. Hindi na kita papayagan pang mawala sa akin. I am sorry, Isabela. Namilog ang mga mata niya nang mahigpit na niyakap siya ni Tristan. Napakahigpit na halos hindi na siya makahinga pa. Tila natutuliro na naman ang kanyang puso sa simpleng yakap na yon. Common Isabela, huwag kang tanga. Itinulak niya ito palayo. Hindi ako si Isabela. Diretsahang wika niya. Ngunit napangisi lamang ito na ikinabilis ng tibok ng kanyang puso. Save your lies pagdating natin sa bahay. Dahil parurusahan kita sa paglayo mo sa akin ng 6 na buwan, wifey. Natataranta na siya nang bigla itong lumapit sa kanya na halos dumikit na ang mukha nito sa sunog niyang mukha. Hindi talaga ako si Isabela, sir. Ngunit sa halip na lumayo sa kanya si Tristan, ay mas lalo pa itong lumapit sa kanya at siniil ng halikang nakaawang niyang mga labi. Mga halik na nananabik at nauuhaw na ikinatulala ng babae sandali. Hindi pwedeng malito ang puso niya. Galit siya sa lalaking to, kaya mabilis na itinulak niya si Tristan. How dare you to kiss me? Bulalas niyang nagiinit ang pisngi sa galit o sa kakaibang nadarama sa halik na yon ni Tristan. Sa loob ng 5 taon nilang pagsasama ni Tristan, kailanman ay hindi sila nagkaroon ng oras sa isa't isa. Kailanman ay hindi siya magawang halikan ni Tristan sa loob ng 5 taon na yon. How dare this man kissed her? Kung kailan naghiwalay na sila at sunog na ang mukha niya. Kung kailan ay nawala na ang kanyang ganda. Hindi ako si Isabela. Bitawan mo ko, ano ba? Pagpupumiglas niya nang makarating na sila sa pamamahay niya. Binuhat siya ni Tristan at dinala sa kwarto nila. Doon ay hinagi siya ng lalaki sa kama na animo, sako ng bigas. Napangisi pa itong hinubadang suot na suit at long sleeve. Napalunok si Isabela nang makita sa unang pagkakataon ang magandang katawan ng asawa. Matitipuno ang braso nito habang napakalapad ng balikat. Maskulado ang dibdib at matigas ang abs na tila kay sarap hawakan. Idagdag pa ang maitim na mga matang matiim na nakatitig sa kanya. Sobrang gwapo ni Tristan. Matangos ang ilong, makapal ang kilay at mamula-mula ang mga labi. Para itong Diyos na bumaba mula sa Mount Olympus para akitin ang isang babaeng kagaya niya. Nakaramdam siya ng init habang nakatitig sa katawan ni Tristan. Subalit bigla na lamang pumasok sa isipan niya si Sofia, na buntis sa anak ni Tristan. Tila siya binuhusan ng malamig na yelo. Her eyes was in rage na nagmamadaling bumaba sa kama, ngunit hinila siya ng kanyang ex-husband na dahilan ng pagbagsak ng katawan niya sa hubad na katawan ni Tristan sa kama. I know you, wifey. Mula sa katawan, sa pananalita, sa pagkilos, and even your scent. Kaya wala kang taka sa akin,
kahit na sunog na ang buong mukha mo. Kasunod noon ay inangkin ni Tristan ang mga labi niya. Naroon na naman ito sa mga halik nitong puno ng pananabik. Napaluha na lamang si Isabela. Doon naman tila nahimasmasan si Tristan sa ginagawa. I am sorry, pero hindi mo ako pwedeng pigilin. Akala ko mawawala ka na sa akin ng tuluyan, kaya hindi na kita hahayaan pang mawala sa paningin ko. Inis na lumayo si Isabela sa lalaki. Ha? Di ba ito yung gusto mo? Ang mawala ako sa buhay mo? Para malaya na kayo ng pinsan ko? Naiiyak na sigaw na lamang niya, sabay bato dito ng unan. Hindi niya na kayang itago rito na siya nga si Isabela. Tinalo na siya ng bugso ng kanyang damdamin. Akala ko sumama ka na kay Zandro kaya ka nawala. Akala ko nagtaksil ka sa pagsasama natin. Dumapo ang mga kamay ni Isabela sa pisngi ng ex-husband. Natawa pa siya ng pagak. Hindi niya na kayang magsinungaling pa rito. Para ano pa kilala naman pala siya nito. Kaya useless din ang plano niyang magpanggap at magtago sa sunog niyang muka para hindi nito makilala. Pinunasan niya ang luha sa mga mata. Speaking of taksil, ikaw yon. Ikaw yon. Kaya nga binuntis mo ang pinsan ko, hindi ba? Sigaw niya. Ngayon na bumalik na ako, lumayas ka sa pamamahay ko. Layas! Si Tristan naman ang natawa. Bakit? Atat na atat ka nang dalhin dito ang lalaki mo? Kaya mo ako pinapaalis? Pwes, hinding-hindi mangyayari yon dahil hinding-hindi na ako aalis sa tabi mo. Kasunod noon ay kinuyumo siya ng halik sa labi ni Tristan. Mga halik na mapang-angkin at marahas. Itinulak naman niya ang lalaki palayo pero malakas ang mga bakal na braso nitong nakapulupot sa katawan niya. Ang mga halik nitong tila ayaw ng tantana ng mga labi niya. Nagsisimulang magbago ang mga halik ni Tristan sa kanya. Naging banayad at malamyos. Dito na hindi nakapagpigil si Isabela. Ang mga halik na ito ay ang mga halik ng Tristan na matagal niya nang pangarap. Ganoon na lamang ang bilis ng pinteg ng kanyang puso. Hindi niya maipaliwanag ang nadarama. Sinisigaw ng kanyang isipan na itulak ang ex-husband niya palayo. Subalit nais naman ng kanyang puso na tugunin ang mga masasarap na halik nito. Hindi niya napigilan ang sarili na mapakapit sa batok ni Tristan. Sinabayan ang bawat galaw ng mga labi nito. Nagsimula na itong maging mapusok at ang mga kamay ay naglalakbay na sa kanyang katawan. Nang biglang tumunog ang telepono nito. Mabilis ang dalawang kamay niyang itinulak ang lalaki. Sinamaan niya ito ng tingin at akmang lalayo na rito. Pero nagawa siya nitong yakapin ng mahigpit mula sa kanyang likuran. Naroon na naman ang mga yakap nitong mahigpit sa katawan niya na tila ba miss na siya. Hello. Pinandilatan siya nito. Ang mga kamay nitong nasa baywang niya ay pumipisil sa malambot niyang kalamnan. Habang ang mamasamasang labi nito ay nasa batok naman ni Isabela. Hindi niya maintindihan si Tristan. Bakit ba ito ginagawa sa kanya ng lalaking to? Sir, nasaan po kayo? Pinatawag ni Ma'am Sofia ang lahat ng board of directors ng Tannen Cos. Naikuyom ni Isabela ang mga kamao sa narinig. Ang kapal talaga ng mukha ni Sofia. Ang pinsan niyang sobrang mabait. Ngayon ay lumalabas na ang tunay na kulay. Stop her. Sabihin mo kay Sofia na hindi ako papayag sa plano niya. Sabihin mo ring hindi ako papayag sa gusto niyang gawin sa kumpanya ng asawa ko. Naikuyom na Isabela ang kamao sa narinig. Nanilingon si Tristan. Pero bumungad sa kanya ang gwapong mukha nitong nakangiti. Sir, pupunta ba kayo rito? Tanong ni Vic sa kabilang linya. Hindi, dahil busy ako sa paghahanap kay Isa. Sabihin mo sa babaeng yan na hindi ako pwedeng pangunahan sa mga plano ko. Pagkasabi noon ay pinatay nito ang telepono at inilapag sa mesa. Masamang tingin ang itinapon niya kay Tristan habang itinulak ito palayo sa katawan niya. Bakit? Ano ang pinaplano mo? Anong pinaplano niyo ni Sofia? Naniningkit ang mga matang nakatitig siya kay Tristan.
Plano niyong angkinin ng buong kumpanya ng ama ko, hindi ba, Tristan? Nanggagalaiti na sa galit si Isabela nang maalala ang nawalang ama. Plano yan ni Sofia. Iba naman ang plano ko. Seryosong wika nitong malagyat na nakatitig sa kanya. Sinapian ba ito o may sayad? Anong pinaplano mo? Kinakabahan siyang lumayo ng bahagya dito. Pero bago pa man siya makalayo, ay nakakulong na si Isabela sa mga braso ni Tristan. I miss you so much, my wife. Plano kong angkinin ka ngayon na. Kasunod noon ay isa-isang tinanggal ni Tristan ang mga saplot sa katawan nilang dalawa. Kinabahan si Isabela. Kahit ano pang pagpupumiglas ang ginawa niya, ay wala itong epekto sa asawa niyang sinapian yata ng 10 demonyo sa pagbabalik niya. Manghang-mangha naman itong nakatitig sa magandang katawan na lumantad sa harapan nito. Kahit nasunog ang muka at bandang lieg, ay hindi nakabawas yon para ma-turn off sa kanya si Tristan. Ang katawan niyang napakakinis, ang dibdib niyang tayong-tayo, ang maliit niyang baywang, at ang kanyang malapad na balakang ay lalong nagpasidhi ng damdamin ni Tristan para angkinin siya. Beautiful. Napakaganda mo, Isa. Paos na wika nitong humanga sa katawan niya. Wala siyang nagawa nang inangkin siya ni Tristan. Ang kagustuhan niyang makawala sa mga yakap nito ay tinalo ng kagustuhan ng katawan niyang tugunin ang bawat galaw ng katawan nito. Sa unang pagkakataon ay may nangyari sa kanila ni Tristan. Gulat na gulat pa ito nang malamang ito ang unang lalaki sa buhay niya. Akala mo ba sa akin ay maruming babae, ha? Bulyaw niya rito nang tumigil ito sandali. At nag-aalangan pero saglit lamang yon na dahan-dahan pa ring itunuloy ang ginagawang pag-angkin sa katawan niya. Sinasamba ni Tristan ang kanyang katawan sa buong gabing nasa kama sila. Hindi alam ni Isabela kung bakit ito ginagawa ni Tristan. Kung noong mag-asawa pa sila ay hindi ito ginagawa ng lalaking to, bakit ngayon pang annulled na ang kasal nila? Nagtataka man ay hindi pwedeng mapigilan ang lahat ng plano niya. Sa pagbabalik niya ngayon ang dahil sa ginawang ito ni Tristan. Kapwa sila nakatulog matapos ang mainit na pinagsaluhan nilang dalawa. Nagising na lamang si Isabela na may suot na siyang damit. Nagulat pa siya nang makita ang pagkain na nakahanda sa mesa. May bulaklak pa na may kasamang note. Good morning, wifey. Tapos heart emoticons na iginuhit sa maliit na papel. Sarkastikong napangiti si Isabela. Anong nakain niya? Ever since na naikasal sila, ay biglang nawala si Tristan na sweet at mapagmahal sa kanya. Bigla itong nagbago. Biglang naging malamig at malupit sa kanya. Pinagkatiwala pa ng kanyang amang si Armando dito ang negosyo nila. Isang pagkakamali iyon ng ama niya. Nalaman niya na lang na ninais ang kinin ni Tristan ang kumpanya nila sa hindi niya malamang dahilan. Pero ano pa nga bang aasahan niya sa isang lalaking laki sa hirap? Pinaaral ng ama at binigyan ng trabaho. Nagmamadaling kumain si Isabela at pagkatapos ay nagbihis para umalis ng bahay. Kailangan niyang makausap si Becca. Kailangan niyang magpa-schedule ng surgery para alisin ang lahat ng nasunog sa mukha at katawan niya. Kailangan niya ng kumilos para mahanap ang ama. Saan kaya ito itinago ni Tristan at Sofia? Sobra siyang nag-aalala sa kanyang ama. Samantala naikuyom ni Sofia ang kamao sa inis. Hindi pinirmahan ni Tristan ang transfer of shares na ginawa niya. Gusto niyang ilipat ni Tristan sa pangalan niya ang 10% shares nito sa pangalan niya para mapasa kanya na ang pamamahala ng Tannen Cost. Ang kumpanya na pag-aari ng ama ni Isabela ay ang pinakamalaking kumpanya ng sasakyan sa bayan ng La Forza. Nasaan si Tristan? Galit na tanong niya kay Vic. Ikinalma niya ang sarili nang makita ang lalaking hinahanap na pumasok sa opisina niya. Tristan! Kaagad na nagbago ang timpla ng mukha niya. Ang kaninang tila tigreng si Sofia
ay biglang naging malambing na pusa na nagmamadaling sumalubong kay Tristan. "Where have you been?" Anong ginagawa mo kahapon, Sofia? Bakit mo pinatawag ang mga board of directors? Matagal nang nagtitimpi si Tristan sa babaeng to. Masyado na yatang lumalaki ang ulo nito at nakalimutan na yata ang lugar at papel sa buhay niya. Napangiti na lamang si Sofia na kumapit sa braso niyang kaagad na hinablot. Inutusan niya si Vic na asikasuhin ng mga kliyente nila. Mag-usap tayo ng matino. Bakit mo to ginagawa, ha? Nagulat na lamang siya nang hinablot ni Tristan ng hawak niyang papel at pinunit sa harapan niya. "Tristan, di ba ito yung plano natin na pahirapan si Isa?" Nagulat na lamang si Sofia sa ginawa ni Tristan. Pero hindi kasamang pangaangkin mo sa kumpanya ng asawa ko. Dito na mas lalong nagpupuyos ang damdamin ni Sofia. This is her only way para mas lalo pang pahirapan si Isa. Lalo na ngayong nawala si Tito Armando. Bulalas nito. Isa pa, sumama na yata si Isa kay Zandro. Ilang buwan ang nawawala ang pinsan ko at ang tiyuhin ko. Sa tingin mo ba'y babalik pa sila rito? Maybe, she is leaving for good kasama ang lalaki niya. Naniningkit ang mga mata ni Tristan sa sinabi ni Sofia. All this time, napapaniwala siya na may relasyon sina Zandro at Isabela. Kaya nga niya pinaanald ang kasal nila nang dahil sa video na ibinigay sa kanya ni Sofia. Isang video yon ni Zandro at Isa na naglalaro ng apoy sa ibabaw ng kama. Galit na galit siya nun. Kahapon niya lang nalaman na hindi totoo ang video na yon dahil siya ang unang lalaki sa buhay ni Isa. Sa katangahan niya ay naniwala siya kay Sofia at hindi man lang pinasuri ang video sa mga expert kung totoo yon o hindi. Nalaman niya kanina na edited ang mukha ng babae sa video na binigay sa kanya ni Sofia. Nagsinungaling ito sa kanya para mas lalo pa siyang magalit sa asawa niya. Idagdag pa ngayon na isang kasinungalingan na naman ni Sofia ang nahuli niya. Sinasabi nitong sumama si Isa kay Zandro, gayong nasunog pala ang asawa niya. Hindi niya alam kung anong nangyari. Walang sinabi sa kanya si Isa. Pero pinaiimbestigahan niya na ang nangyari. At sa susunod na araw, ay malalaman na niya ang tunay na nangyari. Sa ngayon ay itatago na muna niya si Isabela. Kaya mas masasaktan pa si Isa kapag babalik siyang wala na ang posisyon niya sa kumpanya dahil pag-aari ko na. This is our plan, hindi ba? Dito na tuluyang nakita ni Tristan ang tunay ng mukha ng kaibigang pinagkakatiwalaan niya. Habol nito ang kumpanya ng asawa niya. Habol nito ang sirain ang pagsasama nila ni Isabela. At siya naman si Tangana naniniwala sa lahat ng kasinungalingan nito. Anong bagay pa kaya ang itinatago nito sa kanya? Hinawakan ni Tristan sa magkabilang balikat si Sofia. Hindi ako papayag sa gusto mong gawin. Hindi tayo magnanakaw na kagaya ni Armando. Kaya hindi ko yan gagawin. Hindi nakaligtas kay Tristan ang matalim na mga mata nito. Tristan, gusto mong gantihan si Armando sa pamamagitan ng pagpapahirap sa anak niya? This is now your chance, our chance. Isa pa, isisilang ko na ang anak natin next month. So we need to execute our plan well. Nagtagis ang mga bagang ni Tristan sa narinig. Bakit nga ba siya nakipagsabwatan sa babaeng ito? Bakit hindi niya kaagad nakita ang masamang hangarin nito? Baka nakakalimutan mong asawa ko si Isabela. Inis na si Sofia. Baka nakalimutan mo ring tinutulungan kita para balikan si Armando Tan. Nanlalambot ka na ba, ha? Sumbat nito. Pero hindi ibig sabihin na tinulungan mo ko. Ay pwede mo na akong pangunahan sa lahat ng desisyon ko, Sofia. Baka nakalimutan mong napakamatalino ko para ipasok mo sa bulsa mo. Isa pang hakbang na wala akong alam ay ako na mismong magtatapon sa'yo palabas ng Tanenkos. Naiwan si Sofia na napatanga na lamang. Nagpupuyos ang kalooban niya sa ginawa ni Tristan sa kanya. Samantala matapos makausap ang kaibigan niyang si Becca, ay nagmamadaling umalis na si Isabela sa ospital.
Kailangan niyang puntahan ng matalik niyang kaibigan na si Sandro. Magpapatulong siya rito na mahanap ang amang si Armando. Si Sandro at Becca na lamang ang pinagkakatiwalaan niya sa ngayon. Hindi niya alam kung bakit siya nagawang saktan ni Tristan. Pero matapos ang nangyaring aksidente niya, ay nagdududa na siyang si Tristan ang may kagagawa ng lahat ng yon. Gusto siyang alisin ng lalaki sa landas nito para makasama ang babae nito na pinsan niya. Mas malala pa dahil duda si Becca na itinago ni Tristan ang kanyang amang si Armando para agawin ang buong kumpanya mula sa kanya. Kapag mamatay siya at mawawala ang kanyang ama, ay si Tristan ang magiging tagapagmana ng kumpanya nila. Pero hindi niya maipaliwanag ang pagpapaanal ni Tristan sa kasal nila. Kung habol nito ang kumpanya nila ay bakit siya nito hiniwalayan? Sumasakit na ang ulo ni Isabela sa pag-iisip kung ano bang binabalak ng lalaking to. Isa pa, kung kailan ay annulled na sila sa kasal nila, ay saka pa lamang siya inangkin ng asawa niya. Pero buo na ang desisyon niya na paghigantihan ng lalaking sumira sa buhay niya, sumira sa buong pagkatao niya, at sumira sa masayang mundo na meron siya. Wala na siyang pakialam sa pangaangkin nito sa katawan niya. Katawan lang naman yon. Hindi na siya muling magpapadala pa sa mga halik at yakap nito. Pagdating niya sa bahay ni Sandro, ay kaagad na pumasok si Isabela doon. Natakot siyang baka may makakita sa kanya sa sunog na muka. Ngunit mabilis na nakapagtago si Isa sa malalagong halaman. Nang marinig ang malaking boses na galit na galit. Si Sofia yon. Bakit narito ang pinsan niya kay Sandro? Mabilis na lumibot si Isabela sa likod ng bahay. Kilala siya ng aso ni Sandro, kaya kahit sunog ang mukha niya, ay hindi man lang ito lumikha ng ingay. Nakapasok siya sa bahay ni Sandro. Sa kusina siya dumaan, at doon niya nakikita ang dalawang nag-uusap. Gusto kong masiguradong patay na si Isa, para wala nang hadlang sa lahat ng mga plano natin. Hindi pwedeng hindi ko makita ang bangkay ni Isa. Mamaya buhay pa yon. Natawa ng pagak si Sandro sa sinabi ni Sofia. Hinapit nito ang katawan ni Sofia at hinalikan sa punong tenga. Kitang-kita kong sumabog ang kotse niya bago nahulog sa dagat. Kaya kung buhay man yon, ay kinain na yun ang mga pating sa gitna ng dagat. Napatutop sa bibig si Isa sa narinig. Hindi ang asawa niyang may kagagawan sa pagpapasabog ng kanyang sasakyan, kundi si Sandro at Sofia. Magkasabwat pa talaga ang dalawa, ang dalawang tao na pinagkakatiwalaan niya. Ang pinsan at kaibigan niya mismo ang pumatay sa kanya. Nagkamali siyang pagdudahan ng asawa niya. Natuklasan niya pa na may relasyon sina Sandro at Sofia. Niloloko lang din ni Sofia si Tristan. Paalis siya noon at gusto niyang pumunta sa pag-aari nilang resort sa isla dahil sa galit at pagtatampo niya kay Tristan na mas kinampihan pa si Sofia kaysa sa kanya. Naghahalo ang galit niya noon kay Sofia at Tristan. Nalaman niya kasing malaking pera ang kinulimbat ni Sofia sa kumpanya nila, kaya kinompronta niya ito. Nagalit ito at inatake siya kaya lumaban naman siya. Pero nahulog si Sofia sa mataas na hagdanan. Sa galit ni Tristan sa kanya, ay pinilit siya nitong pirmahan ng isang annulment papers para tuluyan siyang hiwalayan. Malapit na siya noon sa isla nang bigla na lamang hindi na kumapit ang brake ng sasakyan niya. Hindi niya alam kung bakit at ano ang nangyari. Pero bumangga siya sa tabi ng railings ng tulay na nagdudugtong ng dalawang isla. Umusok ang bumper ng sasakyan niya at sumabog. Alam niyang may mali sa sasakyan niya at milagro na lamang na nabuhay pa siya matapos sagipin ng mangingisda na may mabuting kalooban. 5 buwan din siyang nakomato sa ospital, pero hindi pa niya nakakalimutan ang lahat ng sinabi ni Tristan sa nurse na kausap nito. Bago siya nawala ng malay ay malinaw niyang narinig ang lahat ng masasakit na salitang yon.
Napatulo ang mga luha ni Isabela na nagmamadaling lumayo doon sa kinatatayuan niya. Ngunit nasagi ng mga paa niyang isang pot, kaya nabasag yun at nakalika ng ingay. Doon na siya nakita ng dalawa. Natarantang tumakbo si Isabela subalit nahuli siya ni Sandro bago pa man siya nakalabas ng gate. Sino ka at bakit ka nakapasok dito? Hinablot ni Sandro ang bandana niya at lumanta dito ang sunog niyang muka. Ikaw na naman? Kilala kita. Ikaw yung pulubi na sumpal sa akin. Namumula sa galit si Sofia na sinabunutan siya sa buhok. Itinulak siya ni Sofia. Mabuti na lamang at nahawakan ito ni Sandro. Baka ano na namang mangyari dito. Sa gigil niya ay nakalimutan niyang buntis ito. Kilala na kita. Now I know kung bakit ka narito sa bahay ni Sandro at nasa labas ka ng kumpanya. Napatawa si Sofia. Kinabahan naman si Isabela. Hindi siya pwedeng makilala ni Sofia, lalo na ngayong nalaman niyang ito ang nagplanong ipapatay siya. Isabela, my dear cousin, mabuti naman at ikaw na mismong naghatid ng mga paa mo rito sa amin. Natatawang sabi nito na nagmamadaling may kinuha sa loob ng bahay ni Sandro. Habang heto siya at hawak-hawak ni Sandro na nakabaliktad ang dalawang kamay sa likod. Mga hayop kayo! Sandro, paano mo to nagawa sa akin? Akala ko ba kaibigan kita? Galit na sigaw niya rito. Tumawa lamang si Sandro. Mas mahalaga ang pera mo at ang kumpanya mo kaysa sa pagkakaibigan natin, Isa. Napatawa si Sandro kaya mabilis na tinadyakan niyang bayag nito at patakbong tumungo sa gate. Isang putok ng barilang nagpatigil sa kanya. Tinamaan noon ang braso ni Isa. Si Sofia ang bumaril sa kanya. Baril pala ang kinuha nito sa loob ng bahay ni Sandro. Mabilis na napatakbo si Isabela. Determinado na ang pinsan niyang patayin siya. Ngunit paglabas niya ng gate ay tumigil ang isang itim na kotse na hindi niya kilala mismo sa harapan niya. Sakay! Sigaw ng driver na kilalang kilala niya. Tristan? Hindi na siya nagdalawang isip pa. Ang nais niya lamang ay makaalis at makaligtas mula sa pinsan niyang talagang papatay na sa kanya. Nang makalayo na sila sa lugar na yon ay inihimpil ni Tristan ang sasakyan sa tabi. Hindi niya mawari kung galit ba to o ano ang iniisip nito. Seryoso ang mukha nito at mayat-maya ang paggalaw ng mga panga. May kinuha ito, isang bandage para pigilin ang pagdurugo ng braso niya. Ito ang napala mo dahil hindi mo talaga matiis na hindi puntahan ng lalaki mo. Hindi niya sinagot ang sinabi nito at napatanaw na lamang sa labas ng sasakyan. Pagdating nila ng bahay, ay kaagad itong tumawag ng doktor para linisin ang sugat niya. Tahimik lamang si Tristan, habang matiim pa ring nakatitig sa kanya. Nang makaalis na ang doktor ay tumungo na ito sa minibar ng malaking bahay ng ama niya. Doon na ito uminom. Hindi niya nalang ito pinansin. Galit pa rin siya kay Tristan, kahit pa sa ginawa nitong pagligtas sa kanya. Pero nabawasan ang galit niya sa ex-husband niya dahil sa nilaman niyang hindi ito ang nagpasabog ng sasakyan niya. Hindi pa rin kita mapapatawad dahil itinago mo ang ama ko. Sa loob ng 3 taon ay puro pasakit ang ginawa mo sa akin. Wika niya sa sarili at nahiga na sa kama. Samantalang nagpupuyos ang kalooban ni Tristan kanina. Nalaman niyang pumunta si Isabela sa bahay ni Sandro, kaya nagmamadali siyang sinundan nito. Nalaman niya mula sa private investigator niya na naroon si Sandro sa lugar kung saan sumabog ang sasakyan ni Isabela. Pabalik-balik pa ito doon makalipas ang ilang araw ayon sa investigador niya. Kaya alam niyang nasa panganib na kanina si Isabela nang nalaman niyang mula sa tauhang inutusan niyang sundan ito nang pumunta kina Sandro. Muntik na namang mawala sa kanya si Isabela. Naikuyom niya ang kamao at sinuntok ang mesa. Hindi niya alam kung ano ang pipiliin niya sa buhay. Ang lumigaya kasama si Isabela
o habang buhay na manirahan sa isang bahay na puno ng galit kasama si Isabela. Wala siyang pakialam kung saan sa dalawa ang pipiliin niya. Ang mahalaga, kasama niya si Isa. Isang bagay lang naman ang hindi niya kakayanin. Ang mawala ang babaeng tanging minahal niya sa kabila ng lahat. Mabuti na lamang kanina ay nailigtas pa niya si Isa mula sa kamay ni Sandro. Tulog na ito nang pumasok siya sa kwarto nila. Mahigpit na niyakap niya ang asawa niya. Bakit hindi mo ko magawang mahalin? Bakit kailangan pang mamagitan sa atin ng Sandro na yon? Nagulat na lamang siya nang mabilis na itinulak siya ni Isabela. You stay away from me. Galit na galit ito. Napangisi naman si Tristan. Ako ang asawa mo. Akin ka lang. At hindi ka pwedeng lumapit muli kay Sandro. Natigilan naman si Tristan nang makitang napatawa ng pagak si Isabela. Ako ang asawa mo at akin ka lang? Ha? Pag-uulit ni Isa sa sinabi niya. Ikaw pwedeng mambabae samantalang ako hindi pwede? Mas lalong nainis si Tristan sa sinabi ng asawa niya. Mabilis na hinila niya ito palapit sa katawan niya at siniil ng halikang nakaawang ng mga labi nito. Hindi ka pwedeng manlalaki dahil wala akong babae. Ikaw lang ang babaeng meron ako sa buhay na to. Bulalas nito matapos siyang halikan. Sabay hubad ng suot nitong t-shirt. Amoy alak pa ang bibig nito na ibig sabihin ay nakainom ito. Naaalala mo to? Inirapan niya ang ex-husband niya nang itinuro nito ang tattoo na nasa left side ng dibdib nito. Pangalan niya iyon. Bahagyang lumayo siya rito ng konti. Naalala ko ang lahat ng kahibangan mo. Pagpapanggap lang naman ang lahat ng yan, Tristan. Pagpapanggap lang dahil nagbago ka. Nagbago tayo bigla. Sa isang iglap ay nawala ang lahat ng meron tayo. Sumbat niya rito. Pero hindi ako kagaya mong may lalaki. Sigaw ni Tristan sa kanya na ikinatawa niya. May babae ka. Buntis nga hindi ba? Binuntis mo ang pinsan ko. Balik sigaw naman niya kay Tristan. Dito naman ito natawa. Tawang-tawa itong mahigpit na niyakap siya at pinupog ng halik sa punong tenga. Bitiwan mo nga ako, nakakadiri ka. Ginagawa mo rin to kay Sofia, hindi ba? Pinanlakihan niya ito ng mata. Mas lalong napatawa si Tristan na lalong ikinainis niya. Kaya ka nagagalit dahil nagsiselos ka? Hinampas niya ito ng unan. Nakalimutan niyang may sugat pala siya sa braso. Kahit daplis lang yon ay masakit pa rin naman. Mabilis naman siyang dinaluhan ni Tristan. Huwag kang malikot, tignan mo, dumugo tuloy yung sugat mo. Ingat na ingat itong pinalitan ng benda ang braso niya. Wala man lang thank you? Nanunod yung tanong ni Tristan, matapos linisin ang dumugong sugat ni Isa sa braso. Thank you mo mukha mo. Pwede ba lumabas ka na rito at magpapahinga na ako? Doon ka sa kabit mong mamamatay tao. Bulyaw niya kay Tristan na ikinatigil nito. Tinalikuran niya to at nagtalukbong ng kumot. Anong sinabi mo? Tanong nitong hinablot ang kumot at inirapan siya. Luhaan ang mga mata niya dahil hindi niya mapigil ang bugso ng damdamin. Hindi mo alam na ang bumaril sa akin kanina ay ang kabit mong pinsan ko. Magkasabot sila ni Sandro para pasabugin ang sasakyan ko. At ikaw na walang hiya ka? Hindi ko nakakalimutan ang sinabi mo ng araw na naghihingalo ko sa ospital. Galit na galit siyang pinagsusuntok ang dibdib ni Tristan. Di ba gusto mo kong mamatay na? Tatawagan ka na lang ng ospital para i-claim ang bangkay ko, hindi ba? Panunumbat niya kay Tristan. Mahigpit na niyakap siya ng ex-husband niya. Mahigpit na mahigpit habang walang tigil naman niya itong sinusuntok ng mga kamao niya. Ang malapad na likod nito. I'm so sorry, Isa. Hindi ko alam. Hindi ko alam ang nangyari sa'yo. I saw a video of you and Sandro that day. Nasa ibabaw kayo ng kama. Kaya hindi ako naniwalang may masamang nangyari sa'yo. I just said those words out of anger. Dahil akala ko magkasama kayo ni Sandro. Natigilan naman si Isa.
Nang maramdaman ng mga butil ng luha ni Tristan na bumabagsak sa balikat niya, hindi siya makapaniwalang umiyak ito ng dahil sa kanya. Bahagya siyang lumayo rito. Napakabilis ng tibok ng puso niya nang magtama ang mga mata nila ni Tristan. I'm so sorry. Hindi ko alam ang nangyari sa'yo that day. Tuluyan na niya itong itinulak palayo sa katawan niya. Paano mo nga malalaman? Busy ka sa pag-aalaga sa kabit mong nasa ospital. Seryoso ang mukha nitong napatitig kay Isabela. Wala akong kabit. Sinabi ko na sa'yo na ikaw lang ang babae sa buhay ko. Saad nito? Ide-deny mo pa? Buntis nga si Sofia sa anak niyo, hindi ba? Napaatras na lamang siya nang muli itong lumapit sa kanya. Napasiksik na lamang siya sa headboard ng kama. Hindi ko kabit si Sofia at hindi ko anak ang ipinagbubuntis niya. Anak yon ng Kuya Jared ko na asawa ni Sofia. Namatay si Kuya Jared sa aksidente habang 2 buwan na buntis si Sofia. Kaya gusto ni Tia Lily na alagaan ko si Sofia at ako na rin ang tatayong ama sa ipinagbubuntis niya. Natigilan siya sa sinabi ni Tristan. Hindi ko alam na si Sofia ang asawa ni Kuya Jared. Wala sa sariling nasabi niya. Hindi mo alam dahil sa probinsya tumira sina Sofia at Kuya Jared. Hindi ka rin naman nagtanong. Napakabilis ng kabog ng puso ni Isabela nang magtama ang mga mata nila ni Tristan. Tama, ilang buwan pa nga lang ba simula nung dumating ang pinsan niya sa La Fuerza. Later ay nalaman niyang buntis ito at sinasabi nitong si Tristan ang ama ng ipinagbubuntis nito. Pero sinabi niya sa akin na buntis siya sa anak mo. Alam mo bang yan ang sinasabi niya sa lahat ng tao sa kumpanya? Na siya ang first love mo at inagaw lang kita mula sa kanya. Muli na namang umambo ng mga mata niya. Pero bago pa nalaglag ang luha niya sa mga mata, ay masuyong hinalikan ni Tristan ang tungki ng ilong niya. Ikaw lang ang nag-iisang babae sa buhay ko at wala nang iba. You are my first and last woman, Isa. Pero nagbago ka. Wala ka nang ibang ginawa kundi saktan ako, Tristan. Hindi ba? Itinago mo rin si Daddy? Inalayo mo sa akin si Daddy. Nasaan ang ama ko? Ibalik mo sa akin ang ama ko. Hindi ito nakapagsalita na malungkot na napatitig sa kanya. Napapailing na lamang itong lumabas ng kwarto nila. Lumabas ito ng kwarto niyang laylayang balikat. Hindi naman makapaniwala si Isabela sa natuklasan niya. Hindi niya akalaing walang relasyon ng pinsan niya at ang asawa niya. Naghiwalay sila ng dahil lamang sa paninira ni Sofia sa kanya sa isang fake and edited na video. Kailangan kong makakuha ng ebidensya laban sa iyo, Sofia. Susunod ka rin sa ama mo sa kulungan. Matagal nang nakakulong ang kanyang tiyuhin na ama ni Sofia nang dahil sa salang murder. May pinatay ito noon pero hindi niya alam ang tungkol sa bagay na yon. Tanging ang amang si Armando lamang ang nakakaalam sa mga bagay na yon. Kinabukasan maaga pa lamang ay nakabihis na si Isabela. Ngayon ang schedule ng operasyon niya sa muka. Hindi na bumalik pa sa kwarto nila kagabi si Tristan. Hindi na rin siya nag-abalang hanapin ito. Kahit pa sa mga nalaman niya kagabi, ay wala ng kwenta pang ipaglaban ng nadarama niya. Hiwalay na sila ni Tristan. Sa oras na makahanap siya ng ebidensya laban sa pinsan niya, ay ipapakulong niya ito sa lahat ng ginawa nito sa kanya. Kamuntik na siyang mamatay ng dahil sa ginawa nito sa kanya. Nakakalungkot nga lang dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin alam kung ano ang dahilan ng pagbabago ng pakikitungo ni Tristan sa kanya. Nung una kasi ay masaya naman sila sa relasyon nila. Nagbago lang ang lahat matapos silang ikasal ni Tristan at hindi iyon maintindihan ni Isabela. Nakahanda na ang almusal, sabay na tayong kumain. Natigilan si Tristan nang makitang nakabihis na siya ng panlakad. Hindi ka pwedeng umalis. Seryosong wika nito. Hindi mo ko pwedeng pigilan. Ani ang hinablot ang shoulder bag sa mesa. Hindi ka pwedeng umalis.
Baka kung ano na naman ang mangyari sa'yo. Napapailing na lamang si Isabela. Okay, let me explain this to you, my dear ex-husband. Wala kang pakialam kung saan ako pupunta. Huwag kang mag-alala dahil hindi ako tanga-tanga na mauhulog pa muli sa bitag ni Sandro at ng kabit mo. Kita niya ang pag-igting ng panga nito. Ilang ulit ko bang sasabihin na hindi ko kabit si Sofia? Whatever, wala na talaga akong pakialam. Isa pa, hiwalay na tayo. Kaya ano pang silbi ng lahat ng to ha, Tristan? Napabuga na lamang ito ng malalim na buntong hininga na may kinuha sa drawer. Namilog ang mga mata ni Isabela nang makita ang annulment papers nila na ibinalandra ni Tristan sa harapan niya. May pakialam ako dahil ako pa rin ang asawa mo. Wala nang iba pa. Sa buhay na to, ako lang ang magiging asawa mo. Naiintindihan mo ba, Isa? Bumangon ang inis ni Isabela nang makitang hindi pinirmahan ni Tristan ang annulment papers nila. Hindi rin pala nito iyon ibinigay sa abogado nila. Tristan Amorsolo Rodriguez! Hindi niya mapigilang mapasigaw sa inis sa lalaking kaharap. Tinawanan lamang siya nito at niyakap. I will always be your husband. Wala nang iba pa, wifey. Akmang susuntukin niya ito nang sinalo nito ang mga kamay niya. Namilog na lamang ang mga mata niya nang bigla na lamang siyang siilin ng halik ni Tristan sa mga labi. Maalab ang halik na yon at mainit. Hindi niya magawang tanggihan, kaya ang naging almusal nila ng umagang yon ay ang isa't isa. Matamis ang mga ngiti sa labi ni Tristan na pinunasan ng katawan niya. Bahagya pa nitong pinapataka ng halik ang makinis niyang balat. Sasamahan kita sa pupuntahan mo. Hindi na ako papayag na malagay pa sa delikado ang buhay mo. Masuyong wika nito. Gusto na naman niyang maiyak. Bakit ba ganito ang lalaking to? Ang hirap intindihin. O bakit naiiyak ka na naman? Why are you doing this? Pinapahirapan mo lang ako lalo. Muli na naman akong mahuhulog sa'yo at pagkatapos ay sasaktan mo na naman ako nang hindi ko alam kung bakit. Panunumbat niya sa asawa. Hindi na yun mauulit pa. Mas pipiliin na kita kaysa sa galit ko sa ama mo. Mahal kita kaysa sa galit na narito sa puso ko nang dahil sa ama mo. Napatanga si Isabela sa ipinagtapat sa kanya ni Tristan. Nang mawala ka, ay para akong mamamatay sa sakit. Sobra kong pinagsisisihan ng mga araw na pinapanood kitang nasasaktan at nahihirapan. Isang malamyos na halik ang ginawa nito sa nakaawang niyang mga labi. Dito na siya nagtanong sa asawa niya kung bakit ito nagagalit sa ama niyang si Armando. Ang naalala niya ay anak si Tristan ng kaibigan ng ama niya. Nang mamatay ang ama nito, ay tinulungan nito ng daddy niya para makapag-aral. May sakit din ang ina nitong namatay ng maaga. Kaya ang ama na niya ang tumulong dito para makapagtapos sa pag-aaral. Kaya bakit ito magagalit sa ama niya? Sinabi ni Tristan na pinatay ng ama niyang si Armando ang ama nito. Gustong suluhin ni Armando ang kumpanyang pinaghirapang itayo nilang dalawang magkaibigan. Kaya nito pinatay ang ama ni Tristan. No, hindi masamang tao ang ama ko. Hiyaw niyang namumula sa galit. Ngunit niyakap lamang siya ni Tristan. Wala na akong pakialam sa nakaraan. Mas mahal kita kaysa sa galit ko, kaya kalimutan na natin yon. Bulong ni Tristan sa kanya. Kaya mo ba itinago ang ama ko at inilayo sa akin ha? Anong ginawa mo sa ama ko? Naniningkit ang mga mata niyang nakatitig kay Tristan. Hindi ko ginawa yon, Isa. Kahit galit ako sa ama mo, ay siya pa rin ang ama mo. Hindi ko kayang saktan ng isang taong mahalaga sa'yo. Napaiyak na lamang si Isabela. Anong klaseng biro ba ito ng tadhana? Gusto niyang maniwala na may kabutihan sa puso si Tristan. Pero napaparanoid na siya dahil hindi niya alam kung nasaan ang kanyang ama. Maniniwala pa ba siya kay Tristan? Pinapahanap ko na ang ama mo sa mga investigador na binayaran ko. Huwag kang mag-alala.
Mahanap din natin ang ama mo. Tila kay sarap pakinggan ang mga sinasabi ni Tristan, pero natatakot siyang isa na naman itong linlang, na bahagi lamang sa paghihiganti nito. Takot na siyang magtiwala at masaktan. Samantala, nagpupuyos ang kalooban ni Sofia. Nang makonfirm na ang babaeng may sunog na muka ay si Isabela nga talaga. Mas lalo pa siyang nahirapan sa ngayon kasi laging nasa tabi nito si Tristan. Hindi niya na magawang sirain pa ang dalawa. Kaya gagawa na lamang siya ng paraan para mapunta sa kanyang kumpanya. Isang desperate move ang gagawin ni Sofia. Hindi na siya pwedeng umasa pa sa awa ni Tristan. Hindi niya na ito marirendahan pa sa pamamagitan ng paggamit ng pamangkin nitong nasa sinapupunan niya. Anak ng asawa niyang namatayang batang to, ang kuya ni Tristan na si Jared. Sobrang nadismaya si Sofia sa nakita niya pagdating niya sa bahay ni na Isabela. Gusto niyang malaman kung tama ba ang hinala niya. Tristan, kailangan ko palang pumunta ng ospital ngayon. Maaari mo ba akong samahan? Napatitig sa kanya ang babaeng may sunog na muka. Wait, bagong katulong mo ba, Tristan? Sasamahan ka ni Tia Lily sa ospital ngayon at kailangan ako ni Isa. Namilog ang mga mata ni Sofia. Bumalik na si Isa? Kahit kailan talaga, ay palpak talaga itong si Sandro. Yes, nakabalik na ako, Sofia. At humanda ang mga taong may kasalanan kung bakit nangyari sa akin to. Nagkibit balikat lamang ito na sinubukan pa ring lambingin si Tristan. Ngunit hinarang na ito ni Sofia. Asawa ko si Tristan, kaya tumigil ka na sa paninira mo sa amin. Napatawa si Sofia na humihirit pa rin kay Tristan. Baka makalusot pa siya sa lalaki. Ngunit napapailing na lamang siyang nakatitig kay Tristan. Tuluyan na itong nagbago, kaya wala na siyang aasahan pa rito. Sa mga sumunod na araw, ay hindi na nawawala pa si Tristan sa tabi ni Isa, kagaya ng pangako nito. Sa araw ng operasyon nito sa muka, ay matyagang naghintay si Tristan sa labas ng operating room. Hinding-hindi na niya ipaparamdam pa kay Isabela ang pakiramdam ng hindi minamahal at inaalagaan. Habang minomonitor niya naman ang bawat galaw ni Sofia, alam niyang may gagawin pa itong masama dahil sa kagustuhan nitong makuha ang kumpanya ng mga tan. Hindi niya rin maintindihan ang galit ni Sofia kina Armando at Isabela. Gayong magkapatid naman ang kanilang mga ama. Wala ring sinabi sa kanya noon si Sofia. Tinulungan lamang siya nitong saktan si Isa. Hindi raw nito matansya na si Isa ay parang prinsesa habang siya ay lumaki sa kahirapan. Yun lamang ang tanging paraan na naisip niya noon kung paanong gantihan ng pamilya Tan sa ginawa nito sa pamilya nila. Nagtataka rin siya kung bakit hindi man lang tinulungan ni Armando ang pamangkin sa kahirapan ng pamilya nito. Ano ba nga asahan niya sa isang masamang tao? Matapos patayin ni Armando ang ama niya, ay nagkasakit ang kanyang ina ng malubha at naiwan siyang mag-isa sa mundo. Nung unay wala siyang alam kung paanong namatay ang kanyang ama. Pero nalaman niya mula sa ina ni Sofia ang lahat. Magkalapit lamang kasi ang mga magulang nila ni Sofia sa probinsya. Dito na nagsisimula ang kagustuhan niyang ipaghiganti ang ama. Pero hindi inaasahan ni Tristan na mahuhulog ang loob niya sa babaeng anak ni Armando Tan. Sir, magpapatawag muli ng meeting si Sofia bukas sa mga board of directors ng kumpanya. Bungad ni Vic sa kanya habang nakaupo siya sa couch na naroon sa labas ng kwarto ni Isabela. Alamin mo kung bakit siya magpapatawag ng meeting. Napalunok naman ang personal assistant niyang nag-aalangan. Ano yon, Vic? Bumuga muna ito ng malalim na hininga bago nagsalita. Tungkol yata yon sa bagong management ng tanan ko, Sir Tristan. Napatiimbagang na lamang si Tristan sa sinabi ni Vic. Kapag nalaman ito ni Isabela, ay mas lalo pa itong malulungkot, kaya mas mabuting uunahan niya na si Sofia sa gagawin nito.
Kailangan na rin niyang mahanap ang ama ng asawa niya para mawala ang pagdududa sa kanya ni Isabela. Oo, galit siya kay Armando pero mas mahal niya si Isabela. Mas matimbang sa kanyang bukas na masaya kasama ang babae kaysa ang mapait niyang nakaraan, kaya nakahanda na siyang tanggapin ang lahat. Natapos ang operasyon sa mukha ni Isa at successful yon. "You're so beautiful, Isa." Paghanga ng asawa niyang nasa tabi, napabuga ng malalim na hininga si Isabela, habang ang kaibigan niyang si Becca ay inirapan na lamang siya. "Sa oras na saktan mo muli ang kaibigan ko, ay ako nang tuturok sa'yo ng pampatay." Inis talaga ito kay Tristan. Gustong matawa ni Isa dahil ang asawa niyang may malaking katawan ay parang tutang pinagalitan ni Becca. Kinabukasan ay nasa harapan na sila ng kumpanya ng kanyang ama. Masuyong hinagkan siya ni Tristan sa noo. "Nakahanda ka na ba na harapin ang pinsan mo?" Sinabi na sa kanya ni Tristan ang plano ni Sofia tungkol sa kumpanya nila. "Oo, pero kailangan muna nating malaman kung nasaan si Daddy. Natatakot akong nasa panganib si Daddy." Sa lahat ng ginagawa ni Tristan, ay tila napapaniwala na siyang wala itong kinalaman sa pagkawala ng ama niya. "Huwag kang mag-alala, hindi pa rin tumitigil ang mga tauhan ko sa paghahanap sa daddy mo. Sa ngayon, kailangan nating harapin si Sofia." Ano pa nga bang magagawa niya sa ngayon, kundi ang umasa kay Tristan sa mga plano nito, kung paano labanan si Sofia. Hawak ni Tristan ang mga kamay niya nang pumasok sila sa conference hall. Naroon na pala ang lahat. Nakangising nakatitig sa kanila si Sofia. "Mabuti at narito ka na, dear cousin." "Para saan ang meeting na to, ha?" Seryosong tanong naman ni Isabela. "Para ipaalam sa inyong lahat na pag-aari ko na ang Tannen Cause." Iwinagayway nito ang papel na pinirmahan ng kanyang ama, na ibinibigay na nito kay Isabela ang buong kumpanya. Nakapetsa ito noong nakaraang araw lang. "Nasaan si Daddy? Hayop ka!" Nanggagalaiti si Isabela sa pinsan niyang ito. "Don't worry, okay lang si Tito. Gusto ko lang na mapasakin ang buong kumpanya, kaya ko siya itinago." Nakangiting wika ni Sofia. "So, paano ba yan, my dear cousin? Akin na ang kumpanya ng ama mo." Napatawa pa ito ng tuluyan, na pati ang mga board of directors ay hindi makapaniwala sa nakitang pirmado ni Armando Tan ang mga papers na inilabas ni Sofia. "Sorry Tristan, nagpadala ka kasi sa ganda ng pinsan ko, kaya sosolohin ko na lang ang Tannen Cause." "Not so fast, Sofia. Alam kong gagawin mo to kaya inunahan na kita. Last year ay binili ko na ang buong kumpanya ng mga Tan, kaya invalid ang ginawa mo, lalo na ang mga papel na hawak mo." Namilog ang mga mata ni Sofia na nakatitig kay Tristan. Totoong last year pa na-acquire ni Tristan ang buong kumpanya, pero hindi niya yon inilabas sa publiko dahil nagdadalawang isip pa siya sa paghihigante at pag-ibig niya kay Isabela. Napalunok na lamang si Isabela nang iniabot sa kanya ni Tristan ang mga papeles na last year pa ibinenta ng amang si Armando sa isang pinakamalaking kumpanya sa bayan ng La Fuerza. Nalugi na pala ang buong kumpanya ng ama. Noong nakaraang taon pa at binili iyon ni Tristan. Napakayaman pala ng asawa niya na mas mayaman pa kaysa sa kanila ng ama niya. Nagtama ang mga mata nila ng asawa niya. Nakapangalan sa kanya ang lahat ng ari-arian ng mga Tan. "Ibibigay mo sa akin ang lahat ng to?" Hindi makapaniwalang bulalas ni Isabela. "You are my wife, at para sa'yo ang lahat ng to, at pati na rin ang lahat ng meron ako." Napatanga na lamang si Isabela. Si Tristan pala ang may-ari ng napakalaking kumpanya ng La Fuerza. Hindi pala ito basta isang mahirap na tao na pinaaral ng kanyang ama. Siya itong mysterious young CEO sa bayan nila. "Napuno lamang ako sa paghihiganti sa'yo nun, kaya ako nagpanggap na mahirap para mapalapit sa'yo
at paghigantihan ng ama mo. Napasinghap na lamang siya nang mahigpit na niyakap siya ni Tristan na walang pakialam sa mga naroong board of directors. Naniningkit naman ang mga mata ni Sofia sa galit na ginamit lamang siya ni Tristan. How dare you, Tristan? Open your eyes. Anak ng kriminal na si Armando ng babaeng minahal mo. Nasira ang buong pamilya mo nang dahil kay Armando. Kaya nararapat lamang na gantihan mo si Isabela. Dumapo sa pisngi ni Sofia ang mga kamay ni Isabela. Sinungaling ka. Hindi kriminal ang ama ko. Kasunod noon ay bumukas ang pinto ng conference hall at tulak-tulak ni Vic sa wheelchair ang may edad ng si Armando Tan. Daddy! Sigaw ni Isabela na napayakap sa kanyang ama. Ligtas ka! May masakit ba sa'yo, Dad? Nakainom ka na ba ng gamot mo? Nag-aalilang wika ni Isa sa ama na mahigpit siyang niyakap. Okay na ako, Iha. Inalagaan ako ng mga tao ni Tristan matapos akong iligtas kay Sofia. Napatitig si Isa sa asawa na puno ng paghanga. Napakabuti ng puso nito. Anak ka nga talaga ni Donald, Sofia. Namumutla si Sofia nang makita ang tiyuhin na nakasakay sa wheelchair. Paano itong nakalabas sa kulungan ng mga baliw? Sinong nagpalabas nito? Paano kang nakalabas sa mental facility, ha? Frustrated na napasigaw na lamang si Sofia. Ang mga masasamang tao na kagaya mo ay hindi kailanman magwawagi. Napatitig si Armando kay Tristan. Mula sa kamay ni Armando ay iniabot niya kay Tristan ang isang USB na nagpapatunay na wala siyang kasalanan. Doon ay kitang-kita sa video ang pagtatalo ng ama ni Tristan na si David at ng ama ni Sofia na si Donald. Nalaman pala ni David ang pangungulimbat ni Donald ng pera mula sa kumpanya ng kaibigang si Armando, kaya nais niya itong isuplong. Subalit itinulak na lamang bigla ni Donald si David, kaya ito nahulog sa napakataas na building at namatay. Hindi ko sinabi sa inyong lahat kung ano ang nagawang kasalanan ni Donald, kung bakit siya nakulong dahil ayokong masaktan si Tristan at ang ina nitong may sakit. Pinalabas kong aksidente ang lahat, kaya ako itinago ang krimen na to ni Donald, pero hindi ko inaasahang tatraydorin mo rin ako, Sofia, kagaya ng ginawa ng ama mo. Nagagamitin mo si Tristan sa paghihiganti mo. Nanlumo naman si Tristan sa katotohanang sumampal sa kanya. Nagkamali siyang naniwala sa ina ni Sofia. Ang mga ito ang nagtulak sa kanya para magalit kay Armando. Napakalaki ng nagawa niyang kasalanan kay Isabela at sa ama nito. Mapapatawad pa ba siya ng mga ito? Pumasok ang mga pulis para dakpin si Sofia sa kasalanan niyang nagawa. Kumpleto na ang lahat ng ebidensyang nalikom ng mga investigador na binayaran ni Tristan sa kasalanan nitong pagpatay kay Isabela. Habang si Tristan ay napapahiyang humingi ng tawad kay Armando Tan. Tito, nagkamali ako. Mahigpit na niyakap siya ni Armando. Alam kong nadala ka lang sa kasinungalingan ng pamilyang yon, pero alam kong mahal mo ang anak ko, hindi ba? Hindi mo gagawa ng paraan para iligtas ang kumpanya ko kung hindi mo minahal ang anak ko. Nakangiting wika nito na tinapik ang balikat ni Tristan. Welcome to the family, Tristan. Lumabas na ang lahat ng mga board of directors ng kumpanya matapos yayain ni Armando na kumain sa labas. Sinamahan naman ni Vic ang matandang ama na Isabela sa utos ni Tristan. Naiwan na lamang silang dalawa sa loob ng conference room. Can you forgive me, wifey? Ginagap ni Tristan ang mga kamay ni Isa. Napakabilis ng kabog ng puso ni Isabela habang nakatitig sa muka ng asawa niya. Maaari mo ba akong bigyan pa ng isang chance to make it up for you? Tila may bumara pa sa lalamunan ni Tristan habang nagsasalita. Namumula ang mga mata nitong nakatitig sa kanya para itong maiiyak na. Ang salitang yon, that he will make it up to her, ay sobra pa nga para kay Isabela.
Iniligtas nito ang kumpanya ng ama. Iniligtas siya nito mula kay Sofia. At hinanap nito ang kanyang ama kahit hindi pa man nito alam ang katotohanan tungkol sa nangyari. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sofia na yumakap sa asawa niya. Mahal naman niya to. Nabalot lamang siya ng galit at pag-aalinlangan dahil sa mga nangyari sa kanila na kagagawan pala ni Sofia. Ang pag-ibig nila para sa isa't isa ay sapat na para talunin ang lahat ng kasinungalingan ni Sofia. I love you, Isa. Hindi ako mangangako na isang perpektong buhay na kasama ko, pero mahal na mahal kita. Ang alam ko, kompleto at perpekto na ang buhay ko kapag kasama ka. Tuluyan na lamang napatulo ang luha ni Tristan habang siniil ng labi ang asawa niya. Hindi niya nahahayaan pang muli na masaktan to. Minsan na itong muntikang mawala sa kanya at hindi na siya papayag ng mangyari pang muli yun. And I love you more, hubby Tristan. Sapat na ang mga salitang yon para kay Tristan. Sapat na para habang buhay silang maging maligaya sa piling ng isa't isa. Muli ay pinakasalan ni Tristan si Isabela. Nagsimula sila ng panibagong buhay na masaya kasama si Armando, na mas masaya dahil malapit niya nang masilayan ang kanyang apo. Habang si Sofia ay nanganak na sa kulungan, kinuha ni Lily ang kanyang anak para hindi madamay ang bata sa kasalanan ng kanyang ina, na pagbabayaran pa nito sa loob ng kulungan. Napatulo na lamang ang luha sa mga mata ni Tristan matapos isilang ni Isa ang panganay nilang anak. Isang batang lalaki na manang-mana kay Isabela. Nagmistula itong boy version ng asawa niya. Wifey, kumusta ang pakiramdam mo? Masakit ba ang katawan mo? Nag-aalalang wika niya sa asawa na nakatitig sa anak nila. Shh! Huwag kang maingay at baka magising ang anak natin. Tignan mo, hubby, ang gwapo ng baby boy ko. Napapaluhang wika ni Isabela. Habang napatitig siya sa mag-ina niya, ay unti-unting bumabalik sa kanyang alaala ang mga nangyari noong nakaraan. Siguro, kung hindi niya pinili ang maghigante, ay unang taon pa lamang ng buhay nila ng asawa niya ay nagkaroon na sila ng anak. Ang lalim naman yata ng iniisip mo? Nakangiting tanong ni Isa sa asawa. Naiisip ko lang kung kailan tayo pwedeng gumawa ulit ng ganito para may kasama ang baby boy natin. Pilyong sagot ni Tristan. Hoy, pasaway kang... Hindi pa natatapos ni Isa ang sasabihin niya dahil sinakop na ni Tristan ang mga labi niya. Napakabango ng hininga ng asawa niya. Idagdag pang malambot at matamis na mga labi nito. Wala talaga siyang magagawa kundi ang tugunin ng bawat paggalaw ng mga labi nito. Alipin kasi talaga siya ng mga halik nito. Napahiwalay na lamang sila nang dumating si Armando at Vic. Nagtatalo pa kung sino ang unang makakahawak sa anak nila. Siyempre, nanalo ang lolo. Wakas.